Nagsisimula ang pelikula sa isang magandang babae na nagngangalang Katie sa isang taxi papunta sa trabaho. Pagpasok niya sa trabaho, abala si Katie sa pagtulong sa mga customer. Humihiling din siya sa isang katrabaho na tulungan siyang makahanap ng isang mahusay na photographer dahil gusto niyang baguhin ang kanyang portfolio sa pagmomodelo, ngunit ang mahuhusay na photographer ay nagkakahalaga ng malaking pera. Kaya nagpa siya si Katie na maghintay. Nang maglaon, nang naghahanda na si Katie para umuwi, nakahanap siya ng brochure na nag-aalok ng mga libreng serbisyo ng photographer para sa mga portfolio. Kinuha niya ang brochure na may numero ng telepono at pagkatapos ay umuwi. Nang makarating si Katie sa kanyang apartment at pumasok sa kanyang silid, nakarinig siya ng ingay mula sa silid ng kanyang kaibigan na si Jason. Sa oras na iyon, sinusubukan ni Jason na manghuli ng ilang mailap na daga, kaya tinulungan siya ni Katie sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga bitag. Pagkatapos nito, bumalik si Katie sa kanyang apartment at nagsimulang maglagay ng pagkain sa refrigerator. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang portfolio at nagpas siyang tumawag sa isang photographer na nag-aalok ng mga libreng serbisyo. Maya-maya, tinawagan ni Katie ang photographer, na ang pangalan ay Ivan. Alam ni Ivan ang pangalan niya dahil lumalabas ito sa telepono. Hiniling niya kay Katie na magpadala sa kanya ng isang orihinal na larawan, kaya kumuha siya ng selfie at ipinadala ito sa kanya. Pagkatapos noon, nagkasundo silang magkita. Kinabukasan, kahit na umuulan ng snow, pumunta si Katie sa lugar ng photographer. Doon niya nakilala ang nakababatang kapatid ni Ivan, si Georgie, at nagpakilala sila. Maya-maya, tinawagan ni Georgie si Ivan, na abala sa pagkuha ng litrato ng isa pang modelo. Pagkatapos ay tumigil si Ivan sa kanyang ginagawa nang malaman niyang dumating na si Katie. Di nagtagal, mabilis na nagpalit ng damit si Katie at hiniling kay Georgie na tulungan siyang tanggalin ang kanyang kwintas. Mukhang nagustuhan siya ni Georgie simula nang makita siya. Pagkatapos, nagsimula ang photoshoot ni Katie, ngunit sa gitna nito, hiniling ni Ivan kay Katie na magsuot ng mas sexy na damit. Nang marinig iyon, tumanggi siya at nagsimula silang magtalo. Ginigising nito ang isa pang kapatid ni Ivan, si Nikolai. Sa huli, nagpa siya si Katie na ihinto ang photoshoot at bumalik sa kanyang apartment. Nang makarating siya sa kanyang apartment, umiyak si Katie, nakaramdam ng pagkadismaya sa nangyari. Sa hapon, pagkatapos mag-ehersisyo ay nagulat si Katie nang makita si Georgie sa kanyang apartment. Nagdala siya ng flash drive kasama ang mga larawan niya mula sa photoshoot. Kinuha ni Katie ang flash drive at marahang itinulak si Georgie palayo. Sinabi niya sa kanya na hindi siya galit, ngunit mukhang hindi masaya si Georgie sa kanyang reaksyon. Sinubukan pa rin niyang maging mabait kay Katie, ngunit malamig at malayo si Katie, kaya umalis siya sa apartment nito. Pagkalabas ng apartment ni Katie, nakita si Georgie na nakatingin sa mga litrato niya. Nang gabing iyon, lumabas si Katie upang ilabas ang basura nang hindi isinara ng maayos ang pinto ng kanyang kwarto. Pagkatapos itapon ang basura, bumalik siya sa kanyang apartment, nilock ang pinto, pinatay ang mga ilaw, naglinis, at naghanda para matulog. Habang mahimbing na natutulog si Katie, narinig niya ang tunog ng camera ng cellphone sa dilim. Gumising siya at binuksan ang ilaw. Nakita niyang nasa kwarto na niya si Georgie. Doon, binyantaan ni Katie si Georgie at sinabihan na umalis, ngunit hindi nakinig si Georgie at sinubukan siyang kausapin. Nagalit ng husto si Katie, gumamit siya ng stun gun at binaril ang mukha ni Georgie. Tapos tumakbo si Katie papunta sa pinto. Sa kasamaang palad, nahuli siya ni Georgie at kinaladkad pabalik sa apartment. Dahil doon, labis ang sama ng loob ni Georgie, at sa pagpupumiglas, aksidenteng nauntog ang ulo ni Katie sa sahig. Pagkatapos noon, may ginawa si Georgie kay Katie at itinali ang mga kamay at paa. Maya-maya, kumatok si Jason sa pinto ni Katie at pumasok. Nang subukan ni Jason na tulungan siya, lumitaw si Georgie at sinaksak siya ng maraming beses sa tiyan, na nag-iwan sa kanya ng matinding pinsala. Tapos may ginawang masama si Georgie kay Katie sa harap ng naghihingalong si Jason. Nang matapos na siya, tila napagtanto ni Georgie ang kanyang ginawa at tinawagan ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid na lalaki, sina Ivan at Nikolai, upang pumunta sa apartment ni Katie. Nang dumating sina Ivan at Nikolai, inayos ni Ivan ang sitwasyon. Nilinis niya ang lugar at nagpas siyang e-frame up si Katie para sa pagkamatay ni Jason sa pamamagitan ng paglalagay ng fingerprints nito sa kutsilyong ginamit ni Georgie. Pagkatapos ay binigyan nila si Katie ng pampamanhid.
Habang nanghihina siya, napagtanto ni Katie na dinadala siya sa ibang lugar. Sa bandang huli, nalaman niyang may ginagawa din si Nikolai ng masama sa kanya. Nakaposas ang mga kamay ni Katie, at wala siyang suot na damit. Hindi nagtagal, dumating si Georgie at pinigilan si Nikolai. Nakaramdam ng uhaw si Katie at humiling kay Georgie ng tubig, ngunit sa halip ay pinaglaruan siya ni Nikolai. Nagalit dito si Georgie, at nagsimula siyang makipag-away kay Nikolai. Hindi nagtagal, dumating si Ivan at itinigil ang laban, sinabihan ang kanyang mga kapatid na umakyat sa itaas. Tinakpan ni Ivan si Katie at iniwan siya, galit pa rin at nagpupumiglas. Sa huli ay napagod si Katie at nagsimulang umiyak. Nang maglaon, bumalik sina Ivan, Georgie, at Nikolai. Ginigising ni Ivan si Katie sa pamamagitan ng pagligo sa kanya ng isang balde ng tubig at sinabihan siyang linisin ang sarili. Gayunpaman, tumanggi si Katie, kaya sinubukan ni Georgie na tulungan siya, ngunit itinulak niya siya palayo. Sa wakas, pinilit nilang painumin si Katie ng pampamanhid para pakalmeyin siya. Pagkatapos noon, sinubukan muli ni Georgie na linisin siya at saka kumuha ng damit para sa kanya. Nang makaalis si Georgie, nakita ni Katie ang isang bintana at ginamit niya ang pagkakataong ito para iluwa ang gamot na nasa kanyang bibig. Nagkunwari siyang tulog nang bumalik si Georgie. Tinanggal niya ang posas niya at binihisan siya. Pagkatapos noon, nagising si Katie at inatake si Georgie, pinatumba siya. Tumakas siya sa bintana at sinubukang pumara ng sasakyan para humingi ng tulong, ngunit walang tumulong sa kanya. Sa kalaunan, nilapitan siya ng isang detective na nagngangalang Kirill. Sa oras na iyon, tinulungan ni Kirill si Katie at isinakay siya sa kanyang sasakyan. Sinubukan niyang pakalmayin siya at sinabing nasa Bulgaria siya. Nagulat si Katie dahil hindi niya maalala kung paano siya nakarating dito. Samantala, pumunta si Nikolai sa basement at nagulat siya nang makitang nasugatan si Georgie at wala na si Katie. Maya-maya ay nasa kwarto ni Kirill si Katie. Iminungkahi ni Kirill na magpatingin siya sa doktor, ngunit tumanggi siya. Naisip ni Kirill na maaaring siya ay lasing o nasa droga, ngunit pinilit ni Katie na pumunta sa American Embassy at tumanggi sa kanyang tulong. Hindi nagtagal, dumating ang isang psychologist na nagngangalang Anna. Nagulat si Kirill at hindi handa na payagan si Katie na sumama kay Anna dahil napakabilis niyang dumating. Doon ay hiniling ni Anna kay Kirill na magsalita ng Ingles para hindi maghinala si Katie. Pagkatapos ay hiniling ni Anna kay Kirill na kumuha ng 2 tasa ng kape, hudyat na gusto niyang makausap si Katie ng mag-isa. Di nagtagal, nagkaroon ng heart-to-heart talk sina Anna at Katie, babae sa babae. Sa oras na iyon, kinumbinsi ni Anna si Katie na umalis sa opisina ni Kirill. Plano nilang pumunta sa American Embassy pagkatapos dumaan sa bahay ni Anna. Habang nasa daan, may tinawagan si Anna, ipinaliwanag ang kalagayan ni Katie at sinabing dadalhin niya si Katie sa kanila. Nang makarating sila sa bahay ni Anna, dinala ni Anna si Katie sa isang storage room sa ibaba. Nakakagulat, ito rin ang lugar kung saan nakakulong si Katie noon. Di nagtagal, lumitaw si Ivan, at humarap si Katie kay Anna para humingi ng tulong, ngunit galit na inakusahan ni Anna si Katie na sinaktan ni Katie ang kanyang pamilya at gumawa ng isang bagay na napakabastos. Pagkatapos ay sinampal ni Anna si Katie, at muli siyang sinaktan ni Ivan. Pagkatapos ay sinaktan niya si Katie sa pamamagitan ng pagkurot sa katawan nito. Biglang lumapit kay Katie ang isang matandang lalaki na nagngangalang Vodo, na may dalang taser. Samantala, pinatugtog ni Anna ang malakas na musika sa itaas, niyakap ang isang manika, at umupo sa isang upuan. Sa basement, sinabi ni Vodo na siyang ama ni Ivan at ng kanyang mga kapatid, sa kanyang mga anak na iwan siyang mag-isa kasama si Katie. Pagkatapos ay ginamit ni Vodo ang taser kay Katie at sinaktan siya. Pagkaalis ni Vodo, bumalik si Ivan at nakita si Katie na duguan at nanghihina. Sinubukan ni Katie na ipagtanggol ang sarili gamit ang natitirang lakas, ngunit tumugon si Ivan sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya. Long story short, nagsimulang gumawa ng hidden spot ang 3 magkakapatid sa kwarto para kay Katie bago nila ito ilibing. Sabi ni Ivan, kung nagubad daw ng damit si Katie noong photoshoot sa New York, baka hindi ito mangyayari. Hindi nagtagal, hinuhubaran ni Nikolai si Katie at inilagay sa isang kabaong. Bago isara ang kabaong, binigyan siya ni Georgie ng kwintas at nagpaalam. Sa wakas, inilagay nila si Katie sa isang tagong lugar at inilibing siya. Sa dilim, umiiyak pa rin si Katie dahil gusto niyang mabuhay.
Pagkaraan ng ilang sandali, nahulog ang kabaong sa kanal, at nakaligtas si Katie. Samantala, kasama ni Georgie si Anna. Pinag-uusapan nina Ivan at Nikolai ang kanilang mga plano para sa hinaharap dahil hindi sila makakabalik sa New York dahil masyadong delikado. Sa mga imburnal, sinubukan ni Katie na bumangon at maghanap ng mga damit at pagkain. Kumuha siya ng kung ano at niluto ito para kainin. Pagkatapos ay naglakad si Katie sa kahabaan ng imburnal at nakakita ng isang siwang patungo sa isang bahay, na isa palang simbahan. Sumilip si Katie sa kusina ng simbahan at nagnakaw ng pagkain. Di nagtagal, dumating ang isang pastor at nag-alok na tulungan siya, ngunit nahirapan si Katie na magtiwala sa mga tao, kaya binigyan na lang siya ng pastor ng mga damit, sapatos, at mga libro. Di nagtagal, naglakad si Katie sa mga imburnal at sa wakas ay nakarating sa gilid ng isang kalsada, dumating siya sa harap ng gusali ng United States Embassy. Kinagabihan, bumalik siya sa simbahan. Muli siyang nilapitan ng pastor, sinusubukang makipag-usap ngunit hindi pa rin nagtiwala si Katie sa sinuman at umalis. Iniwan niya ang Biblia na ibinigay sa kanya ng pastor na may markang pahina tungkol sa paghihiganti. Pagkatapos ay nagpa siya si Katie na maghihiganti at pumunta sa bahay ng pamilya ni Anna. Matapos matiyak na ligtas ito, pumasok si Katie at kumuha ng pera na inipon ni Anna. Nang gabing iyon, sinundan ni Katie si Nikolai sa isang nightclub. Kinabukasan, nagpapahinga si Georgie sa isang kafe. Pagkatapos ay binigyan siya ng inumin ng isang babae, at nang inumin ito ni Georgie, nakita niya ang kwintas ni Katie. Maya-maya, nakita ni Georgie si Katie at sinundan siya sa imburnal. Sa oras na iyon, naglagay ng bitag si Katie at nawalan ng malay si Georgie. Samantala, nakipagkita ang pastor kay Kirill at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang mga alalahanin tungkol kay Katie, isang Amerikanong babae. Napagtanto ng pastor na sinaktan si Katie at natakot siya na baka maghihiganti si Katie. Bumalik sa mga imburnal, sinimulan ni Katie na saktan si Georgie ng husto. Sinaktan niya ang kanyang mukha at sinugitan ang kanyang tiyan at hita, na nagdulot ng maraming pagdurugo. Pagkatapos ay pinahiran ni Katie ng dumi ang kanyang mga sugat at iniwan siya doon. Hindi nagtagal, si Katie ay nasa nightclub kung saan naroon si Nikolai. Si Nikolai ay nagsasaya kasama ang ilang mga babae, hindi niya alam na may nilagay si Katie sa kanyang inumin. Matapos inumin ito, nakaramdam ng sakit at pagkahilo si Nikolai, at tumakbo siya sa banyo. Sa banyo, hinihintay siya ni Katie. Nang nanghihina si Nikolai at nakaramdam ng matinding sakit, nilapitan siya ni Katie sa banyo at sinaktan siya. Sa huli, namatay si Nikolai. Pagkatapos noon, bumalik si Katie kay Georgie. Binetukan niya ito tulad ng ginawa nito sa kanya at pagkatapos ay iniwan siya doon. Kinabukasan, pumunta si Katie sa simbahan para akitin si Vodo, na kasama ni Anna na nagdarasal. Ang kanyang plano ay gumagana, at sinundan siya ni Vodo. Walang pag-aaksaya ng oras, inatake ni Katie si Vodo at ibinagsak siya sa isang kama. Sinimulan niyang pahirapan si Vodo gamit ang electric shock device na ginamit nito sa kanya. Sumunod, pinahirapan ni Katie si Vodo sa pamamagitan ng paglalagay ng bakal na tubo sa kanyang bibig, na naging dahilan ng pagdugo niya ng husto. Ang pinakamasamang bahagi ay nang si Katie ay nagpatakbo ng kuryente sa pamamagitan ng bakal na tubo, na pinatay si Vodo sa isang kakilakilabot na paraan. Matapos patayin si Vodo, pumunta si Katie sa kinaroroonan ni Georgie at kumuha ng litrato sa kanyang mahinang estado. Samantala, dumating si Anna sa kanyang bahay at natagpuan itong magulo. Nang marinig niya na may kumanta mula sa basement, bumaba si Anna at hinarap siya ni Katie, na sinampal at itinulak siya sa imburnal. Doon, itinali ni Katie si Anna at inilagay sa isang kabaong. Ipinakita niya kay Anna ang kalagayan ni Georgie. Pagkatapos, umuwi si Ivan at nagsimulang hanapin si Anna. Pumunta siya sa basement, napansin niya ang gulo sa bahay. Sa oras na iyon, nakita ni Ivan ang music box, ang kabaong ni Katie na may butas, at ang imburnal. Bitbit ang isang sandata, dumaan si Ivan sa mga imburnal. Samantala, muling nag-usap si Kirill at ang pastor tungkol kay Katie. Hindi nagtagal, dinala ng pastor si Kirill sa imburnal kung saan naroon si Katie. Pagkatapos natagpuan ni Ivan si Georgie, ngunit inatake ni Katie si Ivan, pinatumba siya. Nang magising si Ivan ay nakatali siya sa isang mesa na walang damit.
Doon, nagsimulang ipaliwanag ni Ivan na hindi niya tunay na ina si Anna, ngunit isang babae na maraming beses na sinaktan ng kanilang ama, na nagresulta sa pagsilang nina Nikolai at Georgie. Gayunpaman, walang pakialam si Katie at sinimulang saktan si Georgie sa harap ni na Anna at Ivan. Nalungkot si Anna habang pinapanood si Georgie na nagdurusa pagkatapos mamatay si Georgie. Isinara ni Katie ang kabaong ni Anna at sinimulang saktan si Ivan. Kasabay nito, naglalakad si Kirill sa mga imburnal upang hanapin si Katie. Pagkatapos ay sinimula ni Katie na saktan si Ivan sa pamamagitan ng paggamit ng pliers upang kurutin ang kanyang tiyan, dahilan para magdugo ito, at pagkatapos ay nagdulot ng higit pang pananakit sa kanyang mga pribadong bahagi, na nagdulot ng matinding sakit at kakulangan sa ginhawa. Habang tahimik silang nakatingin sa isa't isa, biglang bumangon si Ivan at sinubukang sakalin si Katie gamit ang lubid na nakatali sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, tumigil si Ivan nang barilin siya ni Kirill. Sa huli, nagawa ni Kirill na iligtas si Katie at humingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos nito, iniwan ni Katie si Kirill sa imburnal. Hindi nagtagal, nakarinig si Kirill ng mga sigaw mula sa loob ng isang kahon. Maya-maya pa ay binuksan niya ito at nalaman na may kinalaman din pala si Anna sa kaso ni Katie. Samantala, pumunta si Katie sa embahada ng Estados Unidos. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.